Ito po yan. At nasa linya ho natin si Police Major Philip Ines ng Manila Police District. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Manlourdes. Yes, Ma'am Lourdes, isang mapagpalat kalmadong hapon po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa ngayon. Major, meron na ho ba kayong suspect or pagkakakilanlan na rin? Ito pong pasintabi ho sa mga kumakain ha, yung chop-chop na katawan ng lalaking nakalagay sa isang drum na nakita dyan sa Binondo? Ma'am Lourdes, katatapos na ng aming conference kung saan nag-create tayo ng special investigation team para mag-focus dito sa pag-iimbestiga. Hindi lang tayo magbibigay ng additional pa o kaya yung mga detalye dito para hindi naman makompromiso yung ginagawa ng ating mga maniniyasat dito at saka yung mga operatiba natin. Nagkakaroon na tayo ng backtracking and forwarding ng mga CCTV na makakatulong para ma-identify natin itong ating mga suspect at mabigyan natin ng hustisya itong biktima. Sir, konti lang po. May pasintabi po may ulo pa naman po yung nakita sa drum. Yes, Ma'am Lourdes, no? Yun nga, ito naman ay kinek naman, kumpleto naman ito. Nagkaroon lang, kinak lang itong mga bahagi na ito. At nandun pa naman yung head, yung torso, at saka yung mga limbs. At yun sa atin ngayon, identify natin itong biktima. At the same time, syempre yung ating mga suspect dito, kailangan na mapanagot natin sa batas. Kaya tuloy-tuloy yung ginagawa ng ating mga operatiba. At nabanggit ko nga, katatapos lang ng aming conference ng SIT natin o yung ating special investigation team para mag-focus dito sa pag-iimbestiga. Nakilala na po or kikilalanin pa lang po ang victim? Yung pong biktima natin, hindi pa po natin na-identify ito. Ongoing pa po yung ating pag-iimbestiga. At kung meron man po tayong mga development dito, ipararating po agad dito natin sa ating mga kaibigan at mga mahal. Meron na ho bang report kung ano po ang kanyang ikinasawi, sir? Initially lang po, meron lang po report yung ating Ma'am Lourdes. May report lang po yung ating taga-forensic unit at hindi ko na muna po ibigay yung mga additional na mga detalye dyan. At sa tulad po ng binanggit ko sa inyo, ongoing pa po yung ating pag-iimbestiga. Naintindihan ko po at iiwanan po namin sa inyo yung parte na yan. Sir, eto naman sa ating mga kababayan, Chinese New Year, ano po yung inyong mga paghahanda at napakaraming pupunta ho dyan. Baka lumaganap yung nakawan o ano man po, sir, ano po yung mga paghahanda ng MPD para po sa aming seguridad bukas? Yes, Ma'am Lourdes, handang-handa po Manila Police District yan kung saan po meron po tayong security plan na nilatag po. At mamayang gabi po, magkakaroon na po tayo ng mga fireworks display dito po sa may area po ng Binondo Bridge at saka at the same time po dito po sa may Lucky Chinatown. Inananyahan po natin yung ating mga kababayan at gaygayan po nila ito. Napakaganda po nito at napakasaya. Ganun din po, pumunta po sila dito sa atin sa ating taunang pinapasyalan dito po sa may Ongpin, dito po sa may Binondo kung saan po may mga street fair po tayo dyan, mga food basta na napakasarap po talaga. Tama po nila yung kanilang pamilya. At inaasahan po natin magkakaroon po ng pagdagsa yung ating mga kababayan dyan. Kung saan noong nakaraang taon po, nakapagdala po tayo na mahigit 2 milyon na ating mga kababayan. At inaasahan din po natin na ganyan din po yung dami ng ating mga kababayan, hindi lamang po dito sa lungsod ng Maynila, kundi doon po sa mga karating nating syudad na taon-taon ay bumibisita po sa atin. Pero ang punto lang, sir, yung aming security, handang-handa ba yung MPD, sir? 2 million, baka much more than that, yung darating po ngayon o tomorrow. Yes, Ma'am Lourdes, na po yung pamunuan ng Manila Police District kung saan meron po tayong, initially po, meron po tayong 1,600 na MPD personnel ang gagamitin po natin dyan. At naka-full alert status na rin po tayo. At may karagdagan pa po tayong pwersa na manggagaling po ito sa National Capital Region Police Office para tulungan po tayong bantayan pa yung ating mga kababayan. Hindi lamang po makikita dito yung ating mga naka-uniform personnel, kundi gumagamit din po tayo ng mga tinatawag nating sikreta o yung mga naka-plain clothes natin ng mga pulis na ibiniblend natin sa dami ng tao para po yung ating mga kababayan ay sabi nga natin makaramdam ng kapanatagan. Meron din po tayong ginagamit dito ng mga drone patrol para po mas makita pa natin yung mga kababayan natin o sabi nga parang ano po ito, para po itong air patrol o yung ating patrol on the sky. Oo. Sir, maraming salamat sa inyo at good luck po. At ano pong mensahe ninyo sa mga magtutungo dyan sa Binondo mamaya sa Maynila, mamayang gabi at bukas? Yes, Ma'am Lourdes, i-announce ko na rin po. Meron po tayong pagsasarado ng kalsada po. Kanina po ito, nag-umpisa po ng alas 3 na madaling araw at meron din po tayo ng alas 6 ng gabi.
At ganoon din po bukas, ito po ay naipost na natin sa ating official social media account. Ito po yung MPDPIO at saka Manila Police District para po maging gabay ng ating mga kababayan. At nananawagan po tayo sa ating mga kababayan kung sakali po na meron po kayo mapapansin na makinainalang individual base po sa kanilang presensya at galaw, i-report nyo po agad sa inyong otoridad o itawag nyo po sa numerong 911 at makikita nyo po yung kagyat na aksyon ng Manila Police District. Maraming salamat, mabuhay kayo, Police Major Philip Ines. Thank you, sir. Maraming salamat, Ma'am Lourdes. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO at ng aming pong District Director, ang aming pong punong taga-timpo, Brigadier General Arnold Ibangilis Tabad. Makakasap po kayo sa mabilis, nararamdaman at kalidad na serbisyo para po sa Manila.